salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez from batch 3 at ang topic po na tatalakay natin ngayon ay tama bang talian ang mga demonyo? Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Matthew chapter 16 verse 19 at buksan po natin ang ating puso at isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito na, I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Or sa Tagalog, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang pagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Teaching number 1. The keys of the kingdom represents stewardship. Sa Matthew chapter 16 verse 19, binanggit ni Jesus ang tungkol sa pagbibigay ng mga susi ng kaharian kay Pedro. Ito ang mga susi ay sumasagisag sa otoridad at pananagutan na ipinagkatiwala sa mga pinunong nilang simbahan upang pangalagaan at pamahalaan ang gawain ng Diyos sa lupa. Bilang mga katiwala, tungkulin nilang tiyakin na ang kalooban ng Diyos ay natutupad sa loob ng iglesia. Teaching number 2. Binding and loosing refer to church discipline. Ang konseptong ito ay nangangahulugan ng pagbibigay ng otoridad sa iglesia upang gumawa ng mga desisyon ukol sa doktrina, moralidad at disiplina. Kung may kasalanang nagawa, may pananagutan ng iglesia na magbigay ng tamang paghatol ayon sa salita ng Diyos. Ang tamang paggamit ng kapangyarihan ito ay dapat lagi nakabatay sa katarungan at habag. Teaching number 3. God deeply values the purity of His church. Ang Diyos ay banal at nais niyang manatiling dalisay at malinis ang kanyang iglesia. Ibig sabihin, dapat tayong mamuhay ng may pagsunod sa kanya at panatilihing walang bahid ng kasalanan ng ating espiritual na pamayanan. Ang disiplina sa loob ng iglesia ay mahalaga upang mapanatili ang kabanalan nito at maiwasan ang patuloy na paggawa ng kasalanan. Application number 1. Avoid binding and losing spiritual powers. Sa ilang pagkakataon, ginagamit ng ibang tao ang binding and losing upang mag-utos o magdiktar ng isa sa espiritual na mundo, tulad ng pagtatali sa masamang espiritu o pagpapalaya sa mga pagpapala. Application number 2. Be open to correction from fellow Christians. Bilang bahagi ng iglesia, kailangan nating tanggapin ang payo, pagsaway at pagtutuwid mula sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Application number 3. Submit to the leadership of your church. Pinagkaloob ng Diyos ang mga pinuno sa iglesia upang magbigay ng patnubay, pagturo ng katotohanan at mapanatili ang kaayusan. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.